Hi guys! Welcome back to my channel. Yes, it's me again, Melay, at your service. So for today's video guys, pag-uusapan natin yung tips and tricks how to find a fam guys. So tama yung naririnig nyo guys. Ituturo ko sa inyo kung paano mas mabilis makahanap ng a fam sa mga dating sites guys. Lalo na yung mga tamad na mag-open ng dating sites guys. Subukan nyo ang tips and tricks na ituturo ko sa inyo. Pero bago yan, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and i-hit mo na din yung bell notification sa baba, guys. Para updated kayo sa mga videos ko pang gagawin. So, yun na nga guys, ituturo ko sa inyo yung tips and tricks how to find a fam guys. So, yung video na to guys ay para lamang sa mga a fam hunter at saka sa mga nahihirapang maghanap ng a fam at yung gustong malaman kung paano makahanap ng mas mabilis or yung tamad pumasok sa dating sites guys, araw-araw. So, para sa inyong video na to guys. So, yun na nga, ituturo ko sa inyo yung mga tips and tricks paano tayo makahanap ng a fam na mas mabilis or easy way guys. So, una, kailangan mo gumawa ng fake account. Fake account, guys, sa Gmail account. Huwag nyong gamitin yung account nyo, yung personal account nyo, guys, kung magla-login kayo sa dating sites. Kasi, para iwas hack na din, guys. So, gumawa kayo ng Gmail account na yung para lang talaga dun sa mga dating sites na gusto mong pasukan or gusto mong sign upan, guys. So, yun yung first mong gagawin. Gumawa ka ng fake account at na-exclusive lang sa dating sites. So, huwag yung personal account nyo yung gamitin nyo, guys. So, pangalawa, guys, is pag nakapasok na kayo or nakapili na kayo ng dating site na gusto nyong pasukan or gusto nyong sign upan, guys, fill upan nyo yung profile, guys. So, sa dating sites, guys, marami kang sasagutan doon about yourself. Tip lang, guys, sagutan mo yun ng maayos. Magpakatotoo ka, guys, sa profile mo. Kung ano ka, kung anong dapat mong gawin or kung ano yung mga hobbies mo, guys. So, pilapan mo siya ng totoo. Totoo lang guys kung ano ka. Huwag yung parang nag-ano lang tayo para makahanap ng afam, para magustuhan tayo ng afam. No guys. Be yourself. Meron dun guys, describe yourself. Kung papasok ka sa dating sites guys, meron ka talagang pipilapan doon about yourself guys. So dito guys, sabihin mo yun kung yung totoong ikaw. Kung ano ka, kung ano yung gusto mo. So, yun guys, magpakatotoo ka din dito sa be yourself for describing yourself guys. At next yung sa hobbies. So ilagay mo yung hobby mo guys para kung ano yung gusto mo, kung anong gusto mo yung gawin mo palagi. So para guys, kung may makita sa profile mo, so malaman nila kung talagang kayo guys, compatible. So alam nila kung ano yung hobby mo. Kasi kapag, guys, kapag yung hindi mo siya kinumpleto, parang, yes, makahanap ka din naman. Pero, mas maganda din yung lagyan mo talaga lahat yung profile mo. So, sagutan mo ng maayos at ilagay mo lahat ng gusto mong gawin, ilagay mo, guys. Pero yung totoo lang, guys, ha, yung ilagay mo dun sa hobbies mo para ma-attract yung afam sa profile mo. So, sa profile pa lang, nasagot mo na lahat. So, parang interesting ka sa tingin nila. So, next, guys, is upload your pictures. So, dun sa pictures, guys, kailangan mo talagang i-upload. At yung i-upload mo dun, guys, yung, yung walang filter. Yung simple lang. Yung walang karaming keme-keme or makeup dyan or sexyhan dyan. Hindi naman kasi, yung mga afam kasi, guys, hindi naman kasi sila tumitingin kung kung sexy ka ba or depende yun sa mga mata nila, 'di ba? Pero mas maganda kasi yung magpakatotoo ka, lalo na sa pictures mo kasi mas importante 'yon, yung pictures mo. So, ilagay mo yung pictures mo na walang ka filter guys. Kasi kung puno ka ng filter na ilagay mo dun sa dating sites mo, guys, oh my God, baka matakot sila pag kita nyo, pag meet up nyo, oh, hindi pala ito, hindi pala to, ang ganda-ganda niya dun sa pictures, tapos in the real life, hindi pala. Pero yung parang hindi ka panipaniwala na picture. So, ilagay nyo dun, guys, kung yung simpleng pictures lang, yung ikaw, yung totoong ikaw. So, huwag mong lagyan ng filter, guys. Kasi, yun din yung nakaka-attract sa kanila. Alam nila Parang alam nila na yung pictures mo parang may filter or wala.
original ba yung pictures na yun o hindi. So, gumamit kayo ng pictures, guys, na presentable at saka walang filter. Yung ikaw lang talaga. So, yun yung i-upload mo, guys, para mas maingganyo talaga yung mga AFAM na gusto mong maingganyo sa profile mo. Lagi niyong tandaan, guys, yung hindi maganda sa paningin natin, like, oh, ayokong picture na to kasi ang pangit ko dito. Remember, guys, ang hindi maganda sa mga mata natin ay maganda pala sa iba. Yun pala yung nakaka-hook ng mga AFAMs. Diba? Hindi natin alam. So, kung ano yung, kung, diba, mas feeling natin, mas maganda tayo kapag may filter. Oo naman, totoo naman. Yung filter naman kasi talaga ay para mas maging maganda tayo. Pero, you know, kapag yung pictures natin walang filter, ay napapagitan tayo sa sarili natin. Pero remember, lahat ng, almost lahat ng ayaw ng mga mata natin is maganda pala sa iba. So, hindi natin alam yung mga guys, yung mga likes and dislike natin, gusto pala lang ibang tao, gusto pala yung ng AFAM na hinahanap natin. So, wag mong isipin na ang pangit ko dito, ang ganun. Wag mong isipin, as long as like, guys, is presentable ka at ikaw talaga yun. So, magpakatotoo ka lang, hindi lang sa profile, pati na din sa pictures mo, guys. So, 4 tips, guys. Headlines. Di ba paggawa mo ng, guys, ng profile mo sa dating sites, may headlines yun. Yung pagbukas mo sa profile mo, may nakalagay na hi, I'm, ganon. Yung, guys, yun yung headlines. Yun yung unang makita ng mga AFAM na pumapasok sa profile mo. So, ang gagawin mo, guys, gumawa ka ng catchy headlines. Yes, catchy headlines, guys. Yung parang, kakaiba to Yung parang magka-interest yung AFAM na basahin yung profile mo. Kasi sa headlines pa lang, parang nakita na nila yung pagka-interested mong tao. So, ang gagawin mo, guys, is ganito yung gagawin mo. Gumawa ka ng catchy headlines. Like, ilagay mo dun yung Gmail account mo, number mo, so WhatsApp or whatever, para mas mabilis ka nilang ma-reach out. Pero, yes, tama yung iniisip nyo. Diba? Bawal yun. Bawal yun ilagay yung Gmail account mo. Hindi yun pwede. Hindi yun tatanggapin ng guys, hindi yung tatanggapin ng sites, ng dating sites na pinapasukan mo. Kahit saan na dating sites, pag ilagay mo dun yung Gmail account mo, yung personal information mo, like Gmail account number, hindi talaga yan pwede. Pero mga Filipina tayo, guys. Mga Pilipina is maraming ways. Mga Pilipina ay matalino, guys. So, paharapan natin yan ng paraan na pwede natin yang gawin. So, yung fake account na ginamit mo dito sa dating sites na to, guys, yun yung ilagay mo doon sa headlines mo. Paano nga ba yun gagawin? Para matanggap ng dating sites pag mag-fill up ka doon. Hindi siya i-reject. So, paano nga ba? So, yun na nga, guys, yung ituturo ko sa inyo paano. So, parang ganito, guys, gumawa ka ng fake account. Gawa ka ng catchy headline. So, lagay mo yun kung ano ka doon. Hi! Like that. Pagkatapos, lagay mo yung Gmail account mo. Ang gagawin mo, guys, ganito. For example, ako, guys, melay31@gmail.com. So, ang gagawin mo, guys, is lagay mo yung melay@gmail.com. Yung .com, guys, hindi yung tuldok. Hindi yung tuldok na gagawin mo doon. Kasi hindi yun hindi talaga yun tatanggapin ni sites, dating sites doon, guys, pag ilalagay mo doon. Bawal yun. Ang gagawin mo, i-word mo siya, guys. So, gmail.com. So, Gmail, Gmail.com. Ganon. So, ang melay31 _gmail.com. DOTCOM. So, ganun yung gagawin mo, guys. So, word lahat. Walang guys, walang dot lang, ganun. So, para tanggapin ni dating sites. So, yun yung, but fake account, guys, ha. Yun yung sinabi ko sa'yo at first pa lang, gumawa kayo ng fake account
kung ano guys, kung papasok kayo ng dating sites. Para i-exclusive nyo lang sa mga dating sites na gusto nyong pasukan yung account na yun. Huwag yung talagang personal account mo. Alam mo na, maraming hacker, maraming mga scammer ngayon. So, iwas hacker at saka iwas scammer, guys. So, yun yung gagawin nyo. So, how about naman sa numbers? How about naman sa WhatsApp number, guys? So, sa WhatsApp numbers naman, guys, ganun din yung gagawin mo. O, so, yung headlines mo, mahaba-haba. So, mahaba-haba na yun, guys. Wala namang limit yung headlines. 1,000 ata, 1,000 words ata yung headlines na pwede mong gawin dun sa, guys, sa dating sites headlines mo. So, ang gagawin mo, ganun lang din, guys. Like, WhatsApp is +63909, blah, 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 ganun. So, ang gagawin mo is, huwag yung plus na sign. So, ang gagawin mo, guys, is letter. I-letter mo siya, i-spell mo siyang plus, P-L-O-S, tapos 639, so 6, S-I-X, ganun guys, huwag kayong lalagay ng number. So, di ba napaka-smart? So, papasok yung guys, yung AFAM sa headlines or sa profile mo. Pag makita na, wow, this girl is so smart. Diba? O diba na na nila, na-amaze na sila sa'yo sa headlines pa lang. So, yun pa lang guys, ayun na, dun na papasok yung, guys, yung catchy, easy na makakatch ka ng AFAM. Kasi, even hindi ka magbukas ng dating sites mo araw-araw, oras-oras. So, may magme-message na sa'yo dun sa Gmail mo or sa WhatsApp mo. Diba? So, lalo na yung for example, hindi ka nagbabayad. Sa dating sites kasi guys, usually, like Filipino Cupid, International Cupid, Asian Cupid, pag nagbayad yung nagka-interest sa'yo, mababasa mo yung message nila at mababasa din yung message mo sa kanila. Pero, kapag hindi kayo parehong, guys, hindi kayo parehong nagbabayad, like, you're using both free in that sites. So, hindi nyo talaga mababasa yung mga message nyo pareho. Kasi pareho kayong hindi nagbabayad doon. So, para lang yun sa guys, yung para kailangan, yung isa doon is nagbabayad. Ikaw nagamit ng free. So, yung AFAM is nagbabayad doon. Yun, magkaka-change message kayo doon. Mag-sending message kayo, walang problema doon. Pero kung pareho kayong free na gumamit ng sites na yun, don't expect na mabasa mo yun. Pero kung ganito yung gagawin mo sa headlines mo, nilalagay mo yung account mo doon, yung Gmail account mo, or yung number mo sa WhatsApp, easy to contact kapag interesado yung AFAM sa'yo. So, hindi ka na kailangan magbukas every time ng dating sites mo to check kung may message ka or wala, to check kung may nagka-interest sa'yo or wala. So, sila na mismo yung pupunta sa WhatsApp at i-add ka or i-message ka doon. So, ganun lang. Subukan nyo guys. Walang mawawala naman sa inyo. Subukan nyo lang. And let me know kung nagawa nyo guys. I-comment nyo dyan sa baba kung effective sa inyo. Thank you for watching. Bye-bye! But before yan guys, please don't forget to like, subscribe, at i-hit mo na din yung bell notification dyan sa baba para updated kayo sa mga videos ko pang gagawin. Bye-bye guys! Good luck!